ito, at kami ay nakapagpapatuloy upang kay aming sandalin at papurihan sa araw-araw ng aming buhay. Samahan at gabayan niyo po kami sa araw na ito. Nalangin po namin ang isang matagumpay na gawain sa araw na ito, Lord. At itago niyo po sa inyong likuran ang inyong lingkod na gagamitin. Maintindihan at magrema sa amin ang mga salitang ibabahagi niya sa amin, Lord. Kayo po ang aming itataas sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming sabot na langit sa matalas at sa mga pangyayang araw ni Jesus. Amen.
Hallelujah. Yes, Lord, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti at dakila sa lahat. Salamat, Panginoon, na patuloy ka nagpapakahayag. Patuloy kang kumikilos sa puso at buhay ng bawat isa sa amin. At patuloy mo kaming tinuturuan. Patuloy kang nagpapakahayag dahil ikaw ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Ngayong umagang ito, Panginoon, hayaan mong maranasan ka namin. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy naming makita, Panginoon, na ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na patuloy na kumikilos at nagpapakahayag sa aming buhay. Salamat, God. Salamat sa pag-ibig mo, sa pag-ibig na inilaan mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagkamatay ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo para maranasan namin ang buhay na inialay mo sa amin, ang buhay na pinili mo para sa amin. Ito ang kasaganahan, ang katwiran na nagmumula sa iyo. Kaya, Panginoon, marami pong salamat. Salamat sa umagang ito na mag-aaral muli kami ng iyong mga salita. Salamat sa bawat isa na ikaw ang Diyos na tumawag at pumili. Tunay nga po, Panginoon, ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat na kinikilala namin sa aming mga buhay. Ngayong umagang ito, Panginoon, turuan mo kami. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, puso mapagpakumbaba. Puso, Panginoon, na laging sumusunod sa kalooban mo. Puso, Panginoon, na laging uhaw sa mga salita mo. At salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na sa panahon ng aming kakulangan, ikaw ang nagpupuno. Sa panahon ng aming kalungkutan, ikaw ang nagbibigay kasiyahan sa bawat sa amin. Kaya ngayong umagang ito, Panginoon, hayaan mong maparangalan ka namin. Hayaan mong maluwalhati ka namin. At sa pakikinig namin ng iyong mga salita, ikaw ang maitaas. Ikaw ang maparangalan. Ang bawat salita mo na aming papakinggan, matanim sa kaibuturan ng aming puso upang maging sandata namin lagi sa gawa ng kaaway. Salamat po ngayong umagang ito, Panginoon. Salamat sa pagsama ng iyong kapangyarihan, ng iyong Santong Espiritu. Dahil ang pangako mo, 2 o 3 na nagtitipon sa iyong pangalan, ikaw ay dumoroon sa aming kalagitnaan. Kaya, Panginoon, maraming salamat, O God. Patuloy kaming naniniwala na kasama ka namin, Panginoon. Patuloy kaming naniniwala that you will empower us, O God, with your word. At salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na kumakatagpo ng lahat-lahat sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ka ngayong umagang to, mataas ka, maparangalan ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. So, syempre, ayokong mag-umpisa ng salita ng Diyos na sumarinig yung mga testimony. Testimony na nagdaang araw, nagdaang linggo, at balita ko, nag-anniversary kayo. Amen? Ilang years na po ang inyong anniversary? 25. Amen. Masaya po ba kayo? Naka-25 years na. Amen. So, pag sa mag-asawa, umabot daw ng 5 years, ay, ano yun, yung fresh yung mag-asawa, di ba? Kasi 5 years. Pero pagdating daw ng 10 years, medyo ano na, pag yung first 5 years, sineselebrate. Tama po ba yun? Pagdating daw ng 6 years to 10 years, may celebration pero hindi na ganun kabongga. Pagdating ng 10 years, meron pa rin celebration. Dati kasama mga anak, hanggang hindi na pumupunta yung mga anak sa bahay, tapos dalawa na lang, mag-asawa na lang ang nagse-celebrate. Labas-labas na lang. Hindi po ba? So, sa atin, bilang anak ng Diyos, yung tinatawag na church anniversary, yan po ay napakahalaga sa bawat isang miyembro. At lalo na dun sa pamunuan. Katulad po ngayon, meron po tayong nung nakaraang linggo, 25th anniversary ng Rejoice Christian
community. Amen? So, 25 years. Tayo naman sa Harvestful Gospel Church is 40th year. 40 years na ang ating church anniversary. So, ito po ay sa darating na linggo. Amen? Kami excited. Bakit kami excited? Kasi alam niyo yung feeling na tumagal ang church ng 40 years. Merong umaalis, totoo naman yun, may umaalis sa church. Siguro hindi sila kontento, naghahanap pa sila ng ano, or alam niyo yun, yung mga baby Christian na palipat-lipat ng iglesia. Ang tawag ko po doon ay baby Christian. Naghahanap ng makikitang mali sa iglesia. Hindi po tama yun. Dapat ang hahanapin natin is kung paano tayo magiging pagpapala sa iglesia at pinagbibilangan. Amen? So, yung 40 years, yung 25 years, yun ay napakahalaga sa bawat sa atin. Tama po ba? Amen. Diba? Ang saya, umabot kami ng 25 years. Eh, sa mag-asawa nga, pag umabot ng 10 years, tuwa-tuwa na. Sino po dito ang 15 years ng mag-asawa? Sige po, taas niyo po kamay nyo. 10 to 15 years na mag-asawa. 15. 16 years to 20 years na mag-asawa. Diba, matagal sila Sister Tina. Kayo, brother dyan? 7 years. Diba? Umabot na sila ng 7 years. Nung una unlag. Ay, sister, ganun na lang, di ba? Di mo akalain, makakapag-asawa si brother dyan. Sister, kayo po, 15. Sister Shoni, kung buhay pa si brother Greg, ilang taon na kayo? 43, mas matanda si Sister Tina. Kayo po? 42. 42, ayan. So, di ba? Kami po sa March 1 ay 32 years na anniversary. So, yung anniversary po ay talagang pinaghahandaan yan at pinag-iisipan kung ano ang gagawin. Bakit po? Kasi, chine-cherish ng bawat isa kung bakit sila tumagal sa relasyon nila sa Panginoon. Alam niyo po ba yung relasyon nyo, yung month o year ng relasyon niyo sa Panginoon nung kayo ay na-born again? Ako po ay November 10. So, matagal na po. 1986, nung ako po ay makakilala sa Panginoon. So, hindi siya matawag doon, hindi siya instant. Unti-unti, may tinatanggal ang Panginoon na hindi nakiking kalugod-lugod sa kanya. Diba? Yun po yun. Sa isang relasyon, merong binabago ang Panginoon para maging maayos. Amen? Di ba ang mag-asawa, nung makilala natin mga asawa natin, di ba? Di mo alam na himihilig siya. Di mo alam na bugnutin. Di mo alam na kuripot. Di ba? Pero habang tumatagal sa relasyon, dun pa lang kayo nagkakakilala. So, dapat nating pasalamatan ng Panginoon. Masaya ba kayo sa mga asawa niyo? Amen, di ba? Bigay yan ng Diyos eh. Nung po ako yung mag-aasawa, ang sabi ko sa Lord, pag binigyan mo ako ng asawa, yung tanggap ako kung sino. Eh kasi, maldita din ako eh. Di ba? Tapos nung na-born again ako, inang prayer. Mabait, maunawain. Hindi ko sinabing gwapo eh. Di ba? Pero alam ng Diyos kung sino yung para sa'yo. Amen. Kung sino yung makakatuwang mo sa buhay. So I praise God kasi meron mga differences. Pero I praise God kasi yun yung pinakamainam na binigay ng Diyos sa akin. Saan ka naman makakita ng asawa na imbis na ikaw ang pag Sunday po, siya ang nagpe-prepare
ng aming kakainin bago kami magpunta sa church. So, napakabuti po ng Diyos sa amin. Katulad ng church anniversary nyo, hindi man kami naka-attend lahat, pero naniniwala ako na napakabuti ng Diyos sa iglesia ko. Diba? Bakit? Hindi pwedeng buwagin ng sino man ang iglesia na tinayo ng Panginoon. Kahit marami na yang umalis, kahit maraming lumipat sa iglesia sa ibang churches, pero still, nandiyan ang iglesia na itinatag ng ating Panginoon. Amen? So, bago ako mag-share ng Word of God, siyempre, gusto ko na may mag-testimony. Uunahin ko na testimony na may kasamang word of encouragement. Kung bakit ngayon, nagpapatuloy ka sa Panginoon. Kung bakit ngayon, patuloy mong pinupuri, nagtsatsaga ka, anuman ang nangyayari sa buhay mo, still nandiyan ka, nagpapatuloy, nakilalanin at hanapin ang kalooban ng Diyos sa buhay. Amen? So, may tatawagin akong isa, si Sister Shoni. Ikalawa, ayokong tumawag. Magbo-volunteer kayo. Amen? Maiksi lang. Pag-usapan natin si Kristo, ang Diyos na buhay sa buhay natin. Kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Amen? So, Sister Shoni, Hallelujah. Pare ko pala, 45 pala kami dapat ni Greg. Kasi 1980 kami. Ayun nga, sabi nga yung pag-usapan mo natin yung anniversary. Mga anniversary mo na, mga asawa. Kasi dati pag mag-boyfriend nga, di ba? May pasyalan, may chocolates, may bulaklak. Yung mga karanasan naranasan ko noon, nung meron pa akong partner, na talagang huwag niyo pong alisin sa akin, talagang hindi ko po ipagmalaki yung aking asawa dahil sabi ko nga, ako pag ako nawala, siguro mga anak ko naman na ikukwento naman ako. Maganda talaga yung meron kang naitanim. Kasi kami talaga ni Greg, magsimula pa lang kami, sa totoo lang po, nagtanan pa lang kami ni Greg, pinag-usapan na po namin yung ayaw at gusto namin, maniwala po kayo. Nagtanan po kami, doon po kami sa Kupang nagpunta, sa pamilya po ng Tatay Pedring, kay Chatina. Doon kami na, sabi ko, paano, ganun po kasi kung parang nagdalaga po ako, kasama ko matatandang dalaga. Natutunan ko yung mga matatandang kanta, tapos yung natutunan ko yung paano mag-alaga sa bata, magsaludar sa asawa. Kaya nung nagsama kami ni Greg, sabihin ko na talagang naging maayos. Kasi yung ayaw at gusto, napag-usapan namin hanggang sa umuwi na kami, yung namanhika na, nag-ano na. Maganda yung, tsaka masarap pakinggan mong tanggap ka ng pamilya ng lalaki. Kasi, siyempre, babae tayo, aalalang ako, baka hindi ako gusto. Yung nagtanan pa lang kami, nabalitaan namin doon na, ang Tatay Pedring daw ang tuwang-tuwa. Kasi, siyempre, noon pakilala na akong bunobya ni Greg. Nakakatuwa yung gano'n, sa pamilya ko naman, kung lagi si Greg nasa amin, kilala na si Greg Motorin, siyempre kay Greg. Pero ganun pa man, aminin natin, marami na rin po ako naging boyfriend, pero si Greg po talagang napakabait. Sa kanya ko talaga nakita yung maalalahanin, yung pamilya ko talaga una niyang minahal. Mahal niya talaga yung pamilya ko, sobra. Magnobyo pa lang kami, todo suporta na siya. Minsan nga sabi ko nga, baka nangungupit ka para may maibigay sa akin kasi na-hospital yung kapatid ko nun. Hindi, basta hindi ko sa nanay, ganito. Kumbaga, naging maganda ang samahan namin talaga. Hanggang sa naman kami ng 25 years, napunta kami ng Aklan. Pinanguling-muling namin na, at balak namin, yung pagtungtong namin ng golden years namin dalawa, 50 years old, magkasama kami. Ang daya, iniwan ako. 49, nauna na siya kay Lord. Nag-ayos na siya doon. Pero ganun pa man, masakit, talagang masakit dahil nga hindi mo akalain magaganap yung ganun. Kasi totoo pala yun, pag kayo mag-asawa, kalilimutan mo may mangyayaring may mamamatay. Kalilimutan mo iiwanan ka. Ako nalimutan ko yun naiiwanan pala ako ni Greg o iiwanan ko si Greg. Na mamamatay pala, iiwanan pala ako. Laging biruan namin, lagi niya sinasabi kasi siya mahilig sa taba. Bossing bossing tawagan namin. Mauuna ako sa iyo kasi lagi siyang kumakain ng taba.
maaga daw sa gulo ko, kung sabihin yun. Tapos hanggang sa inisan niya na magpapagawa kami ng bahay, gusto daw niya, yung kisame namin may salamin, para daw pag kami nakahiga. Naisip ko yun nang nawala na siya, ito pa rin sinasabi niyang salamin. Titignan ko siya na nakasalamin. Kasi araw lang ang ano yun. Yun tapos yung anniversary po ng Rejoice, talagang napakabuti ng Panginoon. Sabi nga, 2 o 3 na nagkatiko sa kanyang pangalan, narito siya sa ating kalagitnaan. Kami po talagang marami po kami. Umabot po kami sa 100, naging 70, naging 60. Yung iba, nauwi na ng probinsya. Yun yung sinasabi ko, nauwi ng probinsya. Yung iba nga, nalipat ng ibang church. Saan sila nila gusto. Yung iba naman, nauwi na sa Lord. Ang nakakatawa, yung mga biyanan ko, bago na wala yun, talagang nagamit, nakakilos. Hindi lang masyado nakilala si Tatay Pedrin kasi yung mga panahon na yun, medyo busy-busy pa. Pero nakakilala at nakaka-attend. Kaya ang nakilala ng mga nila pastor, si Nanay Neneng. O yun nga po, di patuloy. Kaya ako po, tinakawakan ko talaga na may mga kapatiran kasi may mga pagsubok po talaga na talagang susuko ka na. Minsan kasi sabihin ko, kaya ko ba to? Sabi ko, pero inatang to Hindi ko na inisip na inatang sa akin ng ate, inatang sa akin ng nanay, ng sino man, si Lord nag-atang sa akin. Kaya ako din nagpapatuloy dahil si Lord na nagbibigay sa akin ng lakas. Dahil kung sa sarili ko lang, hindi ko to kakayanin. Hindi ko talaga kaya. Kaya may mga pagsubok sa mga anak, sa mga apo. Sabi nga ng Lord, pag ako minsan nag-iisa kasi may mga pasok sila, mag-isa na ako dito. Naiiyak na lang ako. Ang iniiyak ko lang yung kasiyahan na bagamat may mga pagsubok, nakakapagpatuloy kami. May kami kinakain, may tatawag sa tita, tita, may magbibigay ng ulam, na minsan nag-jempo talaga na wala. Biglang may magbibigay, may tatawag sa ate, napakabuti ng Panginoon. May sabi ko nga, paano ka nang susuko? Ang Panginoon hindi naman nagbabago. May ginagamit. Kaya tayo lagi kong sasabihin, hindi man tayo makatulong pinansyal, meron tayong ginagawa, yung panalangin lang sa bawat isa, napalaking bagay. Kasi minsan hindi natin alam, nagaganap na pala. Kung kay Boric nga, sabi ko, ano kaya nangyari kay Boric? Ako naman pag ganun, hindi ako yung tatanong ko sa Facebook o pe-pray ko na lang, Lord, ano man po nangyari kay Boric, ikaw pong mahawak sa kanya, kung ano pang kailangan mayroon. Sa mga kapatiran natin, ako sa pamilya ko talaga, napakaraming pagsubok. Aminin ko na sa inyo, talagang bigat-bigat ng kalooban ko. Yung asawa kasi ng kuya, nahuli. Kasi kung ba't ayaw naman tigilan, sa drugs. Ilang taon na yun, matanda na po sa akin. Matanda sa akin, nakakulong siya ngayon. 2 sila nakakulong. Although, kasi may kasi siya hindi matanda. Pero ganun pa man, naawa ako kasi matanda na siya. Ngayon lumabas yung mga sakit. Nakakulong po siya. Baka dun siya, ni Lord, lumabas na yung, lumabas yung mga sakit niya. Wala naman akong magawa, wala kami magawa ni Rocky, mga kapatid ko, sabi ko, ano bang pagsubok ko, yung sa pagkakapatid, naulitin. Kapatid, ang titigis ng ulo. Sabi ko, Lord, dito naman sila magbabago, ikaw na lang magbago sa kanila. Hindi ko, ang dami ko kung bigat sa kalooban ko. Siyempre, pinunala ko naman pag sila, naya ka na naman, ayaw nyo mag-stress ako dahil, siyempre, meron din akong ginaramdam, meron bang nangyayari sa katawan ko. Pero gano'n pa man, sabi ko nga, nagbahala ka na, wala akong matulong sa kanila. Ang titigas ng ulo nila, ay lumaman sila, nakapagpagawa sila, ngayon kahit sinigula.